Gandang araw mga kababayan. Ako si #WalkWithLan at ngayon bubusisiin natin ang isang mainit na isyong bumabalot sa politika ng Pilipinas, ang Duterten ng PDP laban. 10 lang daw ang tunay na inendorso ni Tatay Digong, pero bakit may mga ibang pangalan na lumulutang? Ano ang sikreto sa likod ng numerong 10 at bakit sinasabing ang boto ng Duterte ang pinakamagandang ganti para sa pamilyang Duterte? Kung mahilig kang mag-analyze ng politika na parang chess game, ito ang episode para sa iyo. Kaya't hindi ihanda ang kape, i-click ang like button at sabay-sabay nating laliman ang talakayan. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating pagsusuri. Let's dive in. Una, pag-usapan natin, ano ba itong Duterte? Ayon kay Attorney Raul Lambino, 10 lamang ang opisyal na kandidato ng PDP laban na may basbas ni former President Rodrigo Roa Duterte. 10. Hindi 11, hindi 12, 10 lang. Pero teka, bakit kailangang i-emphasize ang numerong ito? Ang sagot mga kaibigan ay nasa konteksto. Si Tatay Digong na ngayon ay nasa The Hague ay naharap sa mga kasong crimes against humanity dahil sa war on drugs. Samantala, ang anak niyang si Vice President Sara Duterte ay na-impeach na ng House of Representatives at naghihintay ng impeachment trial sa Senado ngayong Hulyo. Sa madaling salita, ang pamilya Duterte ay nasa gitna ng political storm. Kaya naman, ang Duterte ay hindi lang simpleng listahan ng kandidato, ito ang battle cry ng PDP laban para ipakita ang kanilang katapatan kay Digong at ang kanilang laban kontra sa mga hinintay nilang kalaban sa politika. Pero bakit 10 lang? Bakit hindi kompletuhin ang Magic 12? Dito na pumapasok ang diskarte mga kababayan. Ayon kay Lambino, ang voters daw ang bahalang magdesisyon kung sino ang dalawa pang iboboto. Pero teka, may plot twist. Sabi ni Attorney J.V. Hinlo, mas maganda raw kung straight Duterte lang iboboto. Walang dagdag, walang bawas, para siguradong manalo ang lahat ng kandidato nila. Strategic ba ito o desperasyon? Pag-usapan natin yan mamaya. Ngayon, pag-usapan natin ang sinabi ni Jimmy Bondoc o yung singer na abogado na sabi niya may pagkakaibang official endorsement at unofficial endorsement. Ang official dumaan sa proseso ng partido, may selyo ng PDP laban at siya raw ang tunay na gusto ng mga leader nila. Pero ang unofficial ayon kay Bondoc, pwedeng political accommodation lang, personal preference o kaya ay contingency plan. Teka. Ano ba itong mga sinasabi natin dito? Halimbawa, si Vice President Sara Duterte na inendorso si Senator Amy Marcos kahit na umalis na si Amy sa senatorial slate ng administrasyon. Si Senator Robin Padilla naman bilang presidente ng PDP laban, inendorso rin si Amy at si dating Senator Gringo Honasan. Pero hindi raw ito opisyal. So ano nangyari? Bakit may mga kandidatong inendorso ng individual pero hindi kasama si Duterte? Dito na nagiging makulay ang kwento mga kababayan. Halimbawa, si Amy Marcos, kapatid ng Pangulo at isang malakas na political figure. Ang endorsement ni Sara kay Amy, strategic kaya ito para mapanatili ang alliance sa Marcoses o personal na desisyon lang? At si Robin Padilla, bakit siya nag-endorso ng iba? May sarili ba siyang agenda? At ito pa, may mga kumakalat na larawan, si Sara Duterte at Las Piñas Representative Camille Villar na mukhang endorsement shoot kasama si dating Senate President Manny Villar. Pero hindi rin si Camille parte ng Duterte ha. So ano ang laban? Political chess ba ito o nagkakagulo na ang PDP laban? Ngayon, bakit nga ba mahalaga ang Duterte? Ayon kay Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta, ang pagboto sa Duterte ay hindi lang tungkol sa eleksyon. Ito raw ang paraan para mapigilan ang mga plano sa mga kalaban ng pamilya Duterte. Anong plano? Una, ang impeachment trial ni Sara Duterte. Pangalawa, ang pagbabalik kay Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas mula sa The Hague. Teka, pag-isipan natin ito. Ang impeachment ni Sara ay isang malaking laban sa Senado. Kung maraming senador mula sa Duterte ang mananalo, pwedeng maging shield ito para kay Sara at tungkol naman kay Digong. Sinasabi ng PDP laban na ang kanilang panalo ay magpapakita ng suporta ng masa para sa dating Pangulo na maaaring magbigay ng moral at political pressure sa international community. Pero ito ang tanong, realistic ba itong plano?
Ang International Criminal Court na humawak ng kaso ni Duterte ay hindi naman madaling maimpluwensyahan ng eleksyon sa Pilipinas. At ang impeachment Sara depende rin niya sa ebidensya at sa boto ng mga senador. Hindi lang ito bilang ng PDP laban sa Senado, so may punto ba ang Duterte o emosyonal na laban lang ito para sa mga loyalista? Ngayon, pag-usapan natin ang sinabi ni Dr. Richard Mata, ang bagong karagdagan sa Duterte slate. Sabi niya, ang pinakamagandang ganti sa nangyari sa pamilya Duterte ay ang pagboto sa straight Duterte. At ito pa, sinabi niya, focus sa bago, wag sa lumang sikat na tahimik na kasanib na nagkulong kay Tatay Digong. Hala, may shade ha? Sino kaya ang tinutukoy niya? Ang mga lumang sikat ba ay mga dating kaalyado ni Digong na ngayon ay tahimik o tumalikod na? O ito ba ay patama sa mga kandidatong endorso ni Sara at Robin na hindi parte ng Duterte? Ang pahayag ni Mata ay malinaw na emosyonal na apela sa mga botante. Pero teka, epektibo ba ang ganitong diskarte? Sa isang banda, ang mga loyalista ni Duterte ay kilala sa kanilang tapat na suporta. Pero sa kabilang banda, ang mga undecided voters ay maaaring magdalawang isip kung ang kampanya ay puro ganti at hindi tungkol sa plataforma. Ano sa tingin ninyo, mga kababayan? Tweet nyo yan sa akin. Ang sagot nyo gamit ang hashtag Dutertenalysis. Ngayon, ilagay natin ang Duterte sa mas malaking konteksto habang ang PDP laban ay nagtutulak ng kanilang 10 kandidato. Ang administrasyon ni Pangulong Marcos ay may sariling senatorial slate, ang alyansa para sa bagong Pilipinas na may 11 na candidate. Sabi ni Representative Toby Chanco, ang campaign manager ng alyansa, intact daw ang kanilang slate kahit na may mga individual na endorsement mula sa ibang opisyal. Pero teka, hindi ba't magkakalyado dapat ang Marcoses at Dutertes? Bakit parang may kompetisyon? Ang sagot, mga kaibigan, ay nasa kaysaysayan. Kahit na nagkasundo sina Bongbong Marcos at Sara Duterte noong 2022 elections, may mga bitak na rin sa kanilang alyansa. Ang impeachment ng Sara halimbawa ay nagdulot ng tensyon at ang pang-endorso ni Sara kay Amy Marcos na umalis sa alyansa state ay parang paggalaw ng chess sa isang komplikadong laro. So ano ang laban? Ang Duterte ba ay parang protektahan ang legacy ni Digong o ito rin ba ay para iposisyon si Sara para sa mas malaking laban sa hinaharap? At ang alyansa gaano kalakas ang kanilang laban kung may mga kandidato rin silang inendorso ng PDP laban leaders. Mga kababayan, ang Duterte ay hindi lang tungkol sa 10 kandidato. Ito ay tungkol sa mas malalim na laban sa politika, sa loyalty at sa legacy ng pamilya Duterte. Pero ang tanong, sino ang tunay na mananalo sa labanang ito? Ang sagot ay nasa inyo, mga botante. Kaya't habang papalapit ang eleksyon, maging mapanuri. Alamin ang plataforma ng bawat kandidato, hindi lang ang sinasabi ng mga endorsement at higit sa lahat, gamitin ang inyong boto bilang armas para sa pagbabago na gusto nyong makita sa bayan natin. Kung nagustuhan ninyo ang pagsusuring ito, i-like, i-share at i-subscribe ang channel na ito. I-hit ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating talakayan. Tweet niya rin sa akin ang inyong opinion gamit ang Dutertenalysis. Ako si #WalkWithLan at hanggang sa muli mga kaibigan, maging matalas, maging mapanuri at maging makabayan. Salamat at magkikita-kita tayo ulit mga kababayan. Salamat po ulit.